ang pag-uugali. Okay? That serves as the foundation of the FASC. And module number 3 is the guest steps to service excellence. So GUEST as an acronym. So later this afternoon, define natin per letter. Then module number 4 is the heart of service recovery. So ganun din yung heart is an acronym. So we will have the definition letter by letter. So let's start with module number 1. The Philippine tourism industry situation and FPSC. Now, in the context of tourism, para mas manilatag mo ang product ninyo or services ninyo na mas akma sa turista, dapat alam nyo kung where the tourism industry is standing. So, kailangan natin alamin ano yung mga statistics. So, at the end of this module, we will explain the importance and benefits of the Philippine tourism industry. And we want to discuss the purpose, journey ng FPSC, kailan nag-umpisa, sino gumawa. And we want to demonstrate the mabuhay gesture with confidence and enthusiasm. So ito yung magiging standard na greetings na FPSC. So kung tinutukan nyo yung video kanina, mapapansin nyo yung mga lumalabas doon. Gumagalito, tama? So first session natin is the Philippine tourism industry situation. Just a related story. Nung kasagsagan ng COVID, ang industriya natin ang pinaka na-apekto ng industry. Before COVID, may gayas na. Wala pa. So COVID po din. So sino po sa inyo ang may trabaho sa ibang tourism-related industry bago mag-COVID? Saan ka, sir? Restaurant. Restaurant. Pero delivery. May delivery. Okay. Sino pa? Saan ka, ma'am? Thunderbird. Sa Thunderbird. Okay. Meron pa iba? Okay, wala na. Again, so yung industriya natin ang pinaka-affected. Sabi ng gobyerno, non-essential ang tourism. So, bawal lumabas, bawal mag-dine-in, bawal mag-check-in, bawal mamasyal. Okay, sumunod na lang tayo. And then, towards the, as we go with the pandemic, nilalaban ng DOT na i-reclassify ang tourism as essential. Na kailangan ng tao, kailangan ng lumabas. Hindi pumayag ang government. Sabi nila, gala lang naman yan. Bakit natin i-classify na essential? Sige. Wala tayong nagawa. Pero noong mga panahon, humaba na ng humaba yung COVID. May mga destinations or mga lugar na nagpupumilit magbukas ng border nila. Particularly yung mga destinations or yung mga areas na nakarely na ang ekonomiya nila sa turista. May mga lugar sa Pilipinas na pag walang turista, patay ang lugar nila. Kagaya ng Boracay, kagaya ng El Nido, Palawan na. Pag walang turista sa Palawan, patay ang ekonomiya ng Palawan. Dahil doon na sila nakaasa. Pagsanhan. Ano yung pagsanhan? Malapit na. Pagsanhan. Okay. Halos lahat ng businesses sa pagsanhan, tourism related. Kasi marami talaga silang turista. So, nung humaba na yung pandemic, naramdaman ng mga LGU na to na pasain na yung pera nila. Kaya maaga silang nagbukas. Kaya noon, nagbuburakay ang mga tao, naka-face mask, naka-face shield. Diba? Parang tama. Sino namang nasa tamang pag-iisip na
nag-beach ka, tapos naka-face shield ka. Kasi nga bawal eh. Sabi ng national government, sige, papayagan namin kayo, pero you observe the health protocol. No, naka-bikini ka, pero may face shield ka. Makulang na lang sabihin nila, lumulog ka sa tubig na naka-face mask. Okay, so the point here is na dito nakita yung kahalagahan ng contributions na tourism. Now, sa overall economy, Philippine economy, buong Pilipinas, okay, the tourism industry contributes in 2020 to 6.2%. Now, mukhang maliit ha, kasi single digit. Pero, malaki na yan. Malaking contribution na yan. Sa kabuuang pera ng Pilipinas, 6% ang pinocontribute na industriya. So, ang budget ng Philippines for 2023 nasa 1 trillion. Okay, babaan natin para mas makita natin. Halimbawa, in 1 billion budget, 6% noon galing sa industriya natin. Magkano 6%? 60. So, 60 million galing sa industriya. So, ganun talaki ang binibigay natin. Kaya, maaga tayong nagbukas ng borders natin despite the threat of COVID. Because we know that our industry will bring back the money. Kasi ang laki ng ginastos no COVID. Ayuda and all, vaccines, marami na ilabas na pera ang gobyerno, kailangan makaba. Kaya maaga tayo nagbukas. In figures, noong 2022, ang na-contribute natin sa kabuuang pera ng Pilipinas ay 1.38 trillion pesos. So what we are saying here is, hindi ordinary industry ang industriya natin. No, kasama natin ang agriculture, ang business process outsourcing industry sa mga malalaking industriya sa Pilipinas na nagbibigay ng pera. In terms of employment, bago mag-pandemic, almost 12% ang employment share ng tourism. So, ibig sabihin, sa 10 empleyado, Filipino employee, isa doon nagtatrabaho sa tourism industry. Or in every 100 employees, 10 nasa industriya natin. In 2022, we have 5.35 million Filipinos working in the tourism industry. 150 million na po tayo. So, 5 million of which nasa industriya natin. Tignan naman natin yung tourism arrivals ng Pilipinas. So, noong bago pumasok ang 2024, nakapag-generate tayo or binisita tayo ng 5.4 million foreigners. Sa 5.4 million foreigners na yan, ito yung top 5 na bumisita sa Pilipinas. Majority, or hindi naman majority, or malaking percentage ay mga Koreano. Nakakakita ba kayo ng Koreano dito sa Tanay? Okay. Mga turista, kaya? So 1.4, no? Kaya hindi natin maikakanila na napakalaki na rin ang influensya ng mga Koreano sa Pilipinas. Lahat ng kanto may samgyupsal ngayon. Tsaka milk tea. Pababaan ng presyo. Okay, ang entertainment industry. Sa bagay, bago naman nauso yung mga K-pop, heavy na talaga tayo sa Korean drama. Okay, mga panahon ng Jewel in the Palace, yung mga nakunin mo. Si Jang Gyu, kaya mo yun. Hindi nakakakilala kay Jang Gyu, mga lumang tao na.
Oo. Diba? Hindi ko nakilala ang mga latest na K-drama. Sa sobrang addiction natin sa K-drama, kaya na natin tumakos ng isang season sa isang gabi. Okay? Tapos papasok ka pa ulit kinabukasan. Look at the music industry. Diba? Uso-uso yung K-pop. Okay? So pati yung mga Filipino singing groups na kumakanta na ng Tagalog, hindi na sila mukhang Pilipino. Yung SB19, alam mo? Siguro yung mga kilala niyo si SB19. Tagalog ang kanta nila, pero ang itsura nila, Koreano. Pati yung style ng parang nila, Koreano. Kahit naman itong girl group na Bini, Tagalog ang kinakanta, pero ang pinoproject pa rin nilang image, Koreano. So, ganun ka-laking influence. A lot of cities in the Philippines na malaki ang Korean community. Baguio, Cebu, Davao. Malapit na sila makabuo ng isang barangay na sila-sila na. No? Ito ang huling Sinulo Festival. Okay? May entry sila sa street dancing. Koreano yung street dancing. Okay? So those are the Koreans. Then, followed by the Americans in the United States with 900,000. Kasi malakas yung culturally, malaki yung or malakas yung connection ng Filipinos and Americans. Okay. For one, marami tayong mga kababayan na kapangasawa ng mga Amerikano. Kaya tuwing nakakakita tayo yan, nasasabi natin isa na naman kababayan nakaako. Okay, then we have the Japanese with 305,000. Then the Australians, 266,000. Followed by China. Okay. Dati, si China top 1. Pero nung pandemic kasi, dahil na-associate sa kanila yung virus, okay, naghigpit na nag-iba ng visa policy ng China. So hindi na sila ganun kadali lumakas. So okay lang. Pero maraming loophole dyan. Imposibleng ito lang. No? Una-una yung mga nasa Pogo, puro yung check yun. Ayun, di ba, hindi naman dumadaan sa immigration. Illegal naman pumapasok sa Pilipinas. Hindi natin alam kung ilan talaga yung Chinese na pumasok. Punta ka ng Pasay. Lahat na lang ng sulong sa Pasay may Pogo. Okay? So, halos lahat may check. Then, malaki din yung mga overseas Pilipinas. Ano yung tinatawag na overseas Pilipinas? Yan. Ito na yung mga nag-migrate na doon, o kaya residente na sila doon, or dual citizen. Tapos umuwi lang sa Pilipinas para mamasyal, bakasyon, uwi na sila doon. So that's almost 500,000. Okay? But prior to pandemic, this is a 2023 data. 2019, umabot na tayo ng 8 million because of COVID. Ngayon, for this year, we are targeting 7 million. Okay, so middle of the year na, somehow nakakakalahati na yan. Okay, the problem with the Philippines, I cannot compare it directly with Thailand and Singapore and Malaysia. Pilipinas kasi archipelago. No? Hindi tayo isang tumpok lang ng lupa. Kagaya ng Thailand, pagdating mo ng Bangkok, pwede ka na mag-bus kahit saan. Dito sa Pilipinas, pagdating mo ng Manila, mag-aeroplano ka ulit. Okay? Papunta sa ibang probinsya. Kaya yan yung challenge. Now let's look at the profile of the visitors in the Philippines in 2020. So, according to the statistics, these are based on data. Majority of the travelers are still male.
Nakapansin niyo ba yan dito sa kumakain sa restaurants? So 56% are male. Pero hindi ganun kalaki yung difference, no? At saka hindi ganun kababa. Females are 43%. So it only shows that our society still, no, lalaki ang dominant. In terms of average age, ang average age ng nag-travel noong 2022 ay 47 years old. Okay. More so, lalo na dito sa inyo kasi hindi naman mura ang pagkain mo. Okay, so you won't expect a diner that's around 20 to 25 years old. Kung meron man, madalang. So most of your clients are working class. Tama? Okay. Dito tayo sa civil status. Yeah. So most of our travelers, or 52% of them, are married. And malaki ang percentage ng mga nagtatravel na single. Okay? Kung i-relate ko sa context ng accommodation or in the hotel industry, looking at the data, kailangan marami ka na rin single rooms. Okay? So, i-relate naman natin sa context ng restaurants. So, dapat si Johnny's. Okay? So, in the context of dining, dapat may mga individual or single tables tayo. Kasi kung marami pa lang nagtatravel na single. Now, in terms of travel characteristics, so, tingnan ninyo yung expenditure, hindi nagastos ng turista. Ang isang turista, ang average daily expenditure niya ay $167. Computing nyo nga, 167 times, magkano ngayon? 56. Magkano po? 9,000. So 9,000 ang average daily budget ng isang tourist. Sa 9,000 na yan, 46%, 46.84% ang ini-spend nila sa pagkain. And the remaining budget are spent on shopping, accommodation, local transport, entertainment, visit to cultural, historical sites, museums, natural parks, and guided tour. So kung malaki ang percentage na ini-spend nila sa pagkain, let's focus on our food. Okay, so that's one of the primary agenda of the Philippine Tourism or National Tourism Development Plan of the Philippines is to improve our gastronomy. So kung sinabi natin gastronomy ng food tourism. So ngayon, hindi na lang kumakain ng turista because of physical needs. So people or tourists wanted to eat kasi gusto nilang makilala yung kultura ng isang lugar. Okay? So through your food. Now, according to purpose of visit, ito sinasagutan ko ng mga turista no, pag lumalapag sila sa airport. 56% are visiting the Philippines for holiday, leisure, or vacation. So, more than half, no, or majority of them, talaga napunta sa Pilipinas para mamasyal. Then, 25%, they wanted to visit their friends and relatives. 8% pumunta sa Pilipinas for business. Okay. 5 others, siguro ay nila nag-check na magsusugal, mga others na yun. Then, 1% for education. Meron din naman pumunta sa Pilipinas para dito mag-aral. Okay? Lalo na yung mga medical courses. Kasi mura mag-aral ng medical courses sa Pilipinas. Medicine, nursing, medtech.
yung mga Indians na they go to the Philippines to study. Okay, 80.82% nag-attend ng convention and conference. Then others are for government or official mission. May maliit na percentage na pumupunta sa Pilipinas para naman dito magpagamot. Okay, dito ang mula. In fairness sa Pilipinas, na-establish natin ang positioning natin sa medical tourism pagdating sa aesthetics, pagpapaganda. Okay? So, ayan, nandiyan sina Belo, kilala yan abroad. Kalayan, Ivy, sila yung mga pinupunta. Attend incentives. So, saan naman tumutuloy ang mga turista? So, still, majority of them tumutuloy sa mga hotels. Okay, and others are staying in resort, in home of relatives or friends, sa mga apartment, mga pension, mga hostel. Okay? May pera, so they will still prefer to stay in hotel. Now, the average length of stay, so gaano daw sila katagal nag-i-stay sa Pilipinas? So, the average length, 13 nights. Tagal din, no? Sa context ng industriya natin, para mas makataas mo ang expenditure or paggastos ng isang turista, dapat mas matagal mong stay. Siyempre, mas malaki yung gagastosin niya sa hotel, mas malaki yung gagastosin niya sa pagkain, sa touring, and everything. Okay? In terms of traveling companions, malaki or madami ang nagtatravel mag-isa. Okay, so around 60% of travels alone. So wag natin yung i-judge na may pinagdadaanan. Naaalala nyo dati, pag kumain ka mag-isa sa McDo, mag-i-picturean ka. Tapos ipopost ka sa social media. Sabihin nila, naawa ako kay Kuya. Kumakain mag-isa. Di ba pwedeng pauwi lang, nagutong, kumain? Di ba pwedeng introvert lang siya? Ayaw nila may kasama. Okay? Only a few percentage travels with their spouse, with their relatives, or with their children. Saan bumibisita ang mga turista? Wala tayo. Unfortunately, walang isa. Okay? Majority of them, 20%, nasa Boracay. Nasa Aklan. Sino sumunod? Cebu. Okay? So, anong ginagawa nila sa Cebu? Nagdadive. Beach pa rin, sa Bantayan, Bantang North. Okay? O kaya, Mualbual. Saan ngayon tumatalong? Sa Cebu, natatalong sila dun sa waterfalls, canyoneering, tapos whale shark. Yan. Sa Cebu din. Yan. Butanting. Then they go to Palawan. Siyempre, ano yan? El Nido, Coron, Puerto Princesa, San Vicente. Sa Mindoro yung Puerto Galera. Okay? Then 2.97% or almost 3% naman, Bohol. Number 4 ang Bohol. Dami din ko nga dyan. Okay, Chocolate Hills na may resort. Okay? Then Pampanga. Okay. Bakit napasama ang Pampanga? So nakita nyo kanina maraming Amerikano, di ba? So nandito yung mga Amerikano. Okay. So ang Giles kasi or Pampanga is a convention city. Pag sinabi mong convention city, maraming mga conference at convention na ginagawa. Plus, maraming casino. Okay, sa Pampanga.
Then nakasama naman ng isa natin ka-tropa sa Calabarzon. Dalawa sila actually, Cavite, is number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So most of them, nandito sa Tagaytay. Then Batangas, tas Davao del Sur, including Davao City. So ikaw, nandito yung Siargao. Okay? So, marami tayo nakikitang video sa TikTok na pinapakita maraming afam sa Siargao. So kung maghahanap ka ng afam, wala ka dito ka pa rin pumunta. Okay? Mas marami pa rin sila dito. Tsaka dito sa Palawan, maraming Amerikano. Dito kasi sa Cebu, ang concentrated dito, Koreano, tsaka Japanese. Ngayon kung gusto mo, afam talaga Amerikano dito sa dalawa. Okay. Then we have Benguet, that includes Baguio City. So ang concentrated din dito sa Baguio, mga Koreano pa rin. Okay? Kahit sa Pagsanhan, Koreano dyan, tsaka Incheck. Okay? So ano ang pinagbibili ng mga turista natin? Personal items, food, look at food. No? It's a big chunk of their budget. Food delicacies, textile or mga damit, arts and craft, fashion accessories. Hindi sila mabili ng souvenir. Kaya huwag tayo masyadong mag-invest sa arts and craft na souvenir. Okay, pagkain pa rin. Okay, hindi na ang Pilipinas hindi na nakamove on sa souvenir na keychain. Ano yung kasama niya? Red magnet. Tsaka yung t-shirt na I love Tanay. Isang beses lang namang ginagamit. Pagkagamit, nagiging basahan na. Okay? So what are tourists' attitude towards the Philippines? Ano daw ang pinakagusto ng mga turista sa Pilipinas? The people. Okay? Followed by our beautiful sceneries or our nice beaches. And followed by others. Meaning, still us na nakikita ng mga turista. Kasi kung pagandahan, kung beach at beach lang din, hindi lang naman Pilipinas ang may magandang beach. Hindi, Bali, Thailand, Phuket. Kung pagkain at pagkain mo din, actually, hindi hamak na mas masasarap ang pagkain sa labas ng Pilipinas. Pupunta kang Bangkok, makakakain ka ng mga pad thai or mango sticky rice kahit sa kalsada lang. Street food. Sa Pilipinas, ang street food, kikiam lang, ishbol na parang kwek-kwek. Wala pa, sa tagal ko na rin sa Pilipinas, no? Wala pa akong nakitang street food vendor na nagbibenta ng spaghetti na nakaplato. Kung meron man naka-plastic. No? But in other countries, even those recipes or dishes, pwede mo yung makain sa streets. Okay? Ano naman ang pinakaayaw nila sa Pilipinas? Okay? Unspecified yung number 1, pero number 2, heavy traffic. It's a perennial problem of the Philippines. Kahit na dito sa inyo, nagtatraffic na ito pag weekends. So, lalo na sa Pakailanes. Okay? Then pollution. Ngayon, lumabas, no? Poor airport. So, for so many years,